Cybersecurity at proteksyon laban sa pag-espiya. Yan ang isa sa mga pangunahing tinalakay sa isang forum sa Makati City. Si Carms Magluyuan para sa 13 sa Tanghali Live. Carms? Naj, nagbigay nga ng keynote message si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kaninang umaga sa pagbubukas ng forum dito sa Manila Polo Club, Makati City. Dito, iginiit ni Senator Lacson sa kanyang video-recorded message ang kahalagahan ng pagpapaigting ng cybersecurity upang maprotekta ng bansa laban sa cyber attacks at espionage. Kasabay nito ay nabanggit niya rin ang Senate Bill 33 o ang bagong Anti-Espionage Act na layong i-modernize ang batas kontra espiya at palakasin ang depensa ng bansa laban sa mga dayuhang banta. Matapos nito ay tinalakay ng mga opisyal at mga eksperto ang kasalukuyang sitwasyon ng cybersecurity sa Pilipinas at kung paano tumutugon ang pamahalaan rito. Ayon kay Dr. Sherwin Ona, Associate Professor ng Department of Political Science and Development Studies sa De La Salle University, na isa sa mga tagapagsalita kanina, nakikita nilang malawak ang threat landscape sa cybersecurity dahil hindi na lang umano mga kriminal ang nilalabanan, kundi ang mga bansa tulad ng China na tumatarget sa Pilipinas at ninanakaw ang mga datos ng bansa. Nakakaalarmaan nila ito dahil pwedeng i-weaponize ang mga mahalagang impormasyon na maaaring makalap sa mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor na siyang nagdudulot ng panganib sa seguridad at demokrasya. Nagpaabot naman ng mensahe si Dr. Ona sa mga kababayan upang maging vigilant sa cybersecurity at mga banta sa digital na impormasyon. Dapat maalarma tayo, maging mapanuri tayo sa mga websites na pinupuntahan natin, sa mga balitang pinapanood at binabasa natin, pinapakinggan natin, maging mapanuri tayo. No? Hindi lahat ng nakikita sa internet ay katotohanan. Naj, bagamat alarming na ang cyber threats at attacks dito sa bansa, ay gumagawa naman na umano ng hakbang ang pamahalaan para labanan ito. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Carms Magluyuan, 13 sa Tanghali ng Congress TV.